Hallelujah, si Jesus ay nabuhay. Hallelujah, hallelujah, siya ay ating sambahin. Tayong lahat ngayon'y magsaya, si Jesu Kristo ay nagtagumpay. Hallelujah, hallelujah, si Jesus ay nabuhay. Hallelujah, hallelujah, siya ay ating sambahin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, alin at magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nilubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Isal natin ang mga OFW, ang mga tumutulong sa ating simbahan. At kayo din ang mga may sakit, pati na ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming kagalak ang muling pagkabuhay ng hiling mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon, tutungo ako sa mga hentil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisio Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namamalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi nyo na ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunting pang panahon ay makikita uli. Sabi pa niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya sinabi niya, nagtatanong kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang, at hindi nyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalakan sa libutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin ang isa sa mga naging pahayag ni Kristo sa kanyang mga disipulo na bahagi pa rin ng kanyang mga huling habilin, huling mga pangungusap at mga salita sa kanyang mga alagad bago ang kanyang kamatayan sa Kalbaryo. Sabi niya, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Unang-una, ang pinatutungkulan ng Panginoon dito ay ang kanyang napipintong kamatayan sa Kalbaryo. Na sigurado namang magbibigay talaga, titigib talaga sa mga alagad ng iba yung kalungkutan. Iba naman talaga yung pakiramdam na makita mo, kahit nga at least mabalitaan mo lang, na pinahirapan at pinatay ang mahal mo, lalo pat inosente pa ito. Yun nga lang pong makita or even at least mabalitaan nating pinahirapan at pinatay ang isang masamang tao, naapektuhan na tayo. Yun pa bang inosente at yun pa bang mahal mo? Ay, sigurado matitigib ng kalungkutan ang mga disipulo. Aside from this, talagang ikinabit ng mga alagad kay Kristo ang kanilang pag-asa. Pag-asa na sila'y maliligtas mula sa pagsakop ng mga Romano at gayon din sa hindi makatarong ang pamumuno ng mga lider na Hudyo. Sabi nga ng dalawang disipulong papuntang Emmaus, siya pa naman ang inaasahan natin. And so, because of the death of Jesus, their hopes were shattered, giving them immense sorrow and sadness. Ito po ngayon yung magiging kagalakan. Magiging kagalakan ito kapag nakita nila, naunawaan na nila, at napagtagni-tagni na nila ang lahat ng mga sinabi ni Kristo tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Doon, ang kalungkutan ay magiging kagalakan. Pero tingnan po ninyo, kung paano sinabi ito,
Kasi ang sabi, ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Hindi sinabing, aalisin ko ang inyong kalungkutan at papalitan ko ng kagalakan. Hindi eh. Ang sabi, ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Which basically means, ang kalungkutan ng mga disipulo, ang pagsisimulan, magiging parang raw material or jumping board ng tatamuhin nilang kagalakan. Hindi tatanggalin agad ang kalungkutan nila, kundi ang kalungkutan ay magiging tulay ng maranasan nilang kagalakan. Siguro kung gagamit tayo ng paglalarawan, narinig nyo naman siguro kung paano nabubuo ang perlas, di ba? Sinasabing may pumapasok ng mga foreign substance sa shell ng oyster. Halimbawa mga buhangin, makakairita yun sa kanya na kung ilalagay natin ang ating sarili sa kanya, ang magiging negatibong reaksyon natin ay talagang alisin yung mga buhangin na yun. But as I said, it would be a negative reaction kasi ang positive at normal na reaksyon ay ang tiisin ng oyster, yung irritation ng mga buhangin na yun sapagkat yun ang maggagawa, maglilikha ng isang magandang perlas pagdating ng panahon. So yung proseso nung pagkakaroon ng perlas, hindi yung aalisin yung mga buhangin, aalisin yung irritation and then ilalagay yung perlas. Hindi ganun eh. Bagkus, mula sa irritation ng mga buhangin na yun, doon sa prosesong yun, nabubuo ang isang maganda, mamahalin at umukutitap na perlas. Kaya nga siguro, nagiging mahal ang perlas, yung tunay na perlas, sapagkat ito'y produkto ng matagal na paghihintay at paghihirap na nag-a-add up sa kanyang halaga, sa kanyang ganda, sa kanyang kintab. Same thing with our joys. If these joys came from our sorrows, from our pains, from our sufferings, lalong-lalo na kung dahil sa mga pains and sorrows and sufferings na ito, ay mas naging mature tayo, mas naging matatag tayo, at mas napalapit tayo sa ating Panginoon Diyos na si Jesucristo. Kaya sana wag tayong mainip sa pagdurusa. Of course, hindi ko sinasabing wag nating hilingin sa Panginoon na iligtas tayo, isalba na tayo, pag-move on na tayo mula sa ating mga paghihirap, problema sa lalong madaling panahon. Ang sinasabi ko ay huwag tayong mainip sa paghihintay sa ating Panginoon na gawin niyon. Because indeed, in between our problems and the solution to that problem ay gap. Katulad ng 3 araw na gap in between the death and the resurrection of Jesus. Pero yung 3 araw na gap na yon, na po pwede namang wala, di ba? Pwede namang pagkamatay ni Kristo, nabuhay siya uli eh. Pero bakit may gap? Maraming mga dahilan, pero ang isa sa dahilan ay may ginawa ang Panginoon dun sa gap na yon. Isa sa mga ginawa niya ay nanahog siya sa kinaroroonan ng mga yumao at sinundo yung mga naghihintay ng pagdating niya upang isama na niya sa langit ang mga ito talaga. So, hindi talaga siya namatay. May ginagawa pa rin siya within that gap. Katulad na lang din ng gap between pagkamatay natin dahil sa mga kasalanan natin at pagkamatay natin dahil sa mga problemang naranasan natin, papunta sa pagbabago natin sa tulong ng Panginoon natin, papunta sa muling pagkabuhay natin o pag-solve ng problema natin sa tulong ng Panginoon natin. May gap. Kaya nga ang tawag, madalas sa gap na yun ay proseso. Respect the process, yun ang sinasabi nila, di ba? Wait for it. Respect it. At dahil nga proseso, may nangyayari. We're in that gap, Jesus is not replacing. He's not replacing our sorrows, our pains, our sufferings with joy. Hindi, mabilis yun eh. He is rather transforming our sorrows into joy. Medyo matagal, sigurado, madalas yung proseso. Pero, kumbaga sa perlas, ito ang magbibigay sa atin ng magandang pagbabago at ng maganda, mas makabuluhan na pag-move on mula sa ating mga problema at sakripisyo. Katulad ng pagkalikha ng perlas mula sa matagal na paghihintay at paghihirap. Doon lamang mas nagiging makahulugan yung sinasabi ng Panginoon ngayon that our sorrow will turn into joy. Hindi ko sinasabi na wag na tayong humiling sa Panginoon na isalba na tayo sa anumang problema ang ating kinakaharap sa lalong madaling panahon. Hindi. Ang sinasabi ko ay, habang hindi pa nangyayari yun, ay maging matyaga tayo sa paghihintay, sa gap na nilalagay
ng Panginoon sa pagkitan ng problema natin at pagkasalba natin sa problema natin, sapagkat yung gap na yon, mahalaga yon, proseso yon, may nangyayari doon sapagkat may ginagawa ang Panginoon doon, hindi lamang sa buhay natin, kundi sa buhay at sitwasyon ng mga tao sa paligid natin, lalong-lalo na ng mga taong mahalaga sa atin. Kaya naman kasi ng Panginoon na mabilisan kung gugustuhin niya lang Kaya't kung inaalaw niya na magtagal, ay siguradong may magandang dahilan. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Besides, ang sabi ba sa Salmo, weeping may tarry for the night, but joy comes in the morning. Pwedeng magtagal ang pag-iyak, ang kalungkutan, pero darating at darating pa rin ang kagalakan. Ito sana ang ating panghawakan, lalo pat ito ay recurring theme sa banal na kasulatan. Paulit-ulit niyan kung paanong sinasabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. Sinasabi rin niya na huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ano man ang mga nararanasan nating kalungkutan dahil magiging kagalakan yan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Hindi ako magdududa. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat alam niyang napapagod na rin ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Yuko natin ng ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, katulad ng sabi ng salmista, hanggang kailan ako maghihirap, malulungkot, iiyak. Pasensya na Panginoon kung dumadaing, nagrereklamo ko, minsan nagagalit pa ako. Alam kong naiintindihan mo kung gaanong hirap na ako. Pero hindi ikaw, kundi ako mag-a-adjust tayo. Pasensya na Panginoon. Tulungan mo lamang po ako na mapanghawakan ng pangako mo that my sorrow will turn to joy. Kasi sa ngayon, hindi ko makita kung paano. Hindi ko makita kung kailan. Pero walang imposible sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. And when He comes, ilista mo na ang kalungkutan mo ay magiging kaligayahan mo. Hallelujah! Makikita mo ang dahilan ng lahat. Hallelujah! Makikita mo ang dahilan kung bakit inalaw niya. May magandang kapupuntahan pala. May kaligayahan at may galak na ibibigay pala. Kaya sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat kayang lumikha at gumuhit ng Diyos ng tuwid na linya. Mula sa liku-likong linya na ginagawa ng tao, kaya niyang gawing biyaya ang problema mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tamang hindi mo
mapaniwalaan, mahirap eh. Wala namang mahirap sa Diyos kung lalapit kay Jesus. Lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayan ng bayan. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayan ng bayan. Handog ng iyong sambayan ng bayan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagpagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piking ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilungkati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ipinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawa kaniyang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na imam. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at aliyadya mo kami sa lahat ng masama. Ilig namin kami atiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagligtas sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, ikapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtulong. Mahala na po sa inyo. Ang Panginoon, siya na po ang kumante sa inyong kabutihan. Nagiging dahilan para ma-maintain po natin ang simbahan at makatulong din po tayo sa iba't ibang mga simbahan, parishes na nangangailangan. Salamat po sa inyong lahat.
Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Maglain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last on there. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last. Alleluia.